Anihan na ng tubo sa Negros pero ang mga magtutubo umaaray na sa hindi umano katanggap-tanggap na pambabarat sa kanila. Magbabalita si Shaila Francisco. Anihan na ng tubo sa Negros Occidental, kaya abala na sa pagtatabas at pagpoproseso ng asukal ang mga magtutubo sa probinsya. Pero sa hirap ng paggawa sa asukal, daing ng mga magtutubo, bakit binabarat pa rin sila? Sa huling bidding nga, mas mababa ng 200 piso sa floor price ang resulta. Sana po maawa naman sila sa aming mga mahihirap. Maawa naman sila sa mga maliliit na mga plantadores. Kasi gumagastos din kami. Malaki yung ginagastos namin dito eh. Hindi kasi namin pinupulot lang yung ginagastos namin dito. Tingin nila, sobra-sobrang imported sugar, kaya sila ang tinatamaan. Gaya ni Virginia, na kumita ng 22,000 pesos, pero halos wala nang matira dahil ipambabayad pa sa pinuhunan. Si Jo Marie naman, malaki-laki ang nakuha, pero dumaan lang sa palad ang pera. Sa 80,000 pesos na benta niya, higit 66,000 ang pambayad utang. Kung susumahin, lumalabas na 13,000 o higit 1,000 piso lang kada buwan ang kinikita ni Jo Marie sa 10 buwan niyang pagtatanim. Ni hindi yan sapat na pambiling kalahating sakong asukal. Umasa kami na makabawi kami sa ining taon, pero yun lang ang matanggap, walang magawa. Hanap naman ulit ng mautangan para pang Pasko. Ang SRA naman, aminadong hindi sila pwedeng mangialam sa presyuhan. Tanging tulong sa produksyon daw ng mga magtutubo ang maibibigay nila. Kaya hinihikayat nila ang magtutubo na bumuo ng block form. Dito igugrupo ang sakahan ng iba't ibang magkakatabing magtutubo para makabuo na higit 30 ektaryang block form. Isesentro ang mga tulong ng gobyerno na paghahatian ng mga magtutubo tulad ng irrigation system, drought-resistant na tubo at fertilizer. Isa sa pwedeng ibigay ng libre ng SRA sa mga block farm, itong traktora na ginagamit para mas mabilis ihanda ang lupa na gagamitan at tatamnan ng mga magtutubo. Kung wala kasing block farm, kakailanganin ng mag-arkila isa-isa ng mga magtutubo ng 13,000 pesos para sa traktora at kung mano-mano nilang gagawin, 4 na kalabaw at 4 na tauhan ang kakailanganin. Sa isang block farm sa Negros Occidental, malayong sitwasyon kumpara sa umaasa sa bidding. Kasi noon, pag sinasabi na magkokolehiyo, nasa isip mo kaagad mahal, hindi mo kaya. Lalo-lalo na sa mga workers. Nung nagiging block farm na to, nakatulong yung pag-aaral hanggang kolehiyo. Ang pamilya ni Josel, 15,666 kada buwan ang kinita sa block farm dahil sa natipid sa gastos. Bukod sa iwas lugi sa magtutubo, napapataas pa nito ang produksyon na malaking bagay ngayong may banta ng El Nino. Sa taya ng SRA, kung malala ang El Nino, hanggang 277,500 metric tons o 1.5 buwang supply ang mababawa sa kalagitnaan ng susunod na taon. Yung sinasabi nila kasing severe El Nino is forecasted at November to January. Meron ka pang sugarcane kasi na growing stage ng November to January na i-harvest mo sana sa March. So yun yung matatamaan, doon tayo magdadrop. Sa ngayon, umaabot na sa 10,000 ektarya ang block farm sa bansa mula sa halos 400,000 ektaryang sakahan. Umaasa ang SRA na maparami pa yan sa tulong ng dagdag na pondo sa susunod na taon. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.